Yung ang political dynasties kasi sa Pilipinas, it will lead ultimately to what we call oligarchy in the Philippines. Because we are a democratic state. Correct. So everybody should be given an opportunity to participate in the running of the government. That's right. Kaya yung unang attempt namin dyan, yung Social Justice Society, we filed a petition with the Congress to enact a anti-political dynasty law. That was way back in mga 2001, 2002. Wala naman nangyari. Ayaw nila. Ayaw talaga. Ay siyempre kasi yung mga members, it will jeopardize their own interest. Oo. Kaya ang ginawa nitong Social Justice Society as early ang mga 2002, nag-file ng petition sa Supreme Court. All right. Is still there? Ganito nangyari, 2002 pa yan. Okay. Ngayon, to compel yung tinatawag na mandamus. Yes. To compel the Congress to enact. Alright, ito na yung sinasabi ni Mr. Perez kanina, attorney. There was this question about 1987. This 1987 Constitution was already promulgated. Yes. And under that Constitution was a provision against political dynasties. And it was incumbent for the Congress to enact a law. Yes. A law to implement the provision of the Constitution. But Congress never acted. And the question now, attorney, you're abogado ka, bartap na siya kayo. Can an ordinary citizen like us file any case before the Supreme Court for dereliction or whatever, to compel Congress to act on the provision of the Constitution? Yun na sinubukan namin noong 2002. Through the mandamus? Through the mandamus. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Dahil may separation of powers. Loko-loko din lang. Ayun, separation of powers. Kaya kung yung pagpapasa ng batas to pass the law, it is the duty of the Congress. Exclusive prerogative. Yes. And excuse me. Tama po sa tingin ko, no? Sa may konting kaalaman ko sa batas. Tama ang Supreme Court. Under the separation of power, hindi niya pwedeng utusang magtrabaho ang Kongreso. Pero pwede po natin kayang idemanda ang Kongreso, members ng Congress, sa hindi paggawa ng kanyang tungkulin na ipasa yung batas. Defining anti-dynasty. Dynasty. Hindi natin pwedeng idemanda that they fail to do their duty. But we can express our disapproval doon sa eleksyon. Bakit tayo pumunta doon? Huwag mo na silang iboto. Bakit po natin hindi pwedeng idemanda? May tungkulin sila, hindi nila ginawa ang tungkulin. Yung tungkulin nga, sabi yung discretionary yan, whether or not to pass the law. Okay. Hindi naman pwedeng... So that is the, dapat baguhin natin ang saligang batas. But there is also a law, attorney, ethical standards for public officials, no? Yes. When I write a government official about anything of government functionaries, no, at hindi po sinagot within a prescribed period of 30 days, 15 working days. 15 working days, pwede ko siyang idemanda. For not answering. For not answering. But not for them to enact a law or not to enact a law. Kasi discretionary yan eh. Kaya, you want to penalize them, wag mo na silang iboto. Okay. That is the only recourse. That's the only recourse. Okay. Ganito po. Kung ayaw ng Kongreso, under the People's Initiative right, pwede nating i-define yung dynasty. Yes. At that is what we are now doing. Okay. The Social Justice Society has now initiated a move for People's Initiative. Kayo po ba yung may kontra din? Ano bang tawag doon? Kontradaya. Oo, kasama namin yon. Pero kami, yung Social Justice Society, nagsimula na. Ito nga ang kopya nung sinicirculate namin to be signed by the... Dapat papirmahan nyo sa mamamayan. Yes. Yan hubang boto, pirma ang kailangan? About 5 million. Okay. And 5 million and 3% in each legislative district. Attorney, so how much
how much do we have to pay to enroll ourselves to belong here? Wala, pipirma ka lang. Wala naman, pirma lang yan. Because I'm going to enroll myself. Enrolled. You are You don't have to raise your right hand. Enrolled na. And you are most welcome. Thank you very much. Because we have been looking for some an entity or even individuals na makatuwang din po namin, because our concern is we do not want to a repeat of the past. Yes. Mga kaibigan, alam niyo, ito nakikita ko at nararamdaman ko ang puso ng social justice, no? Yung samahan po nila attorney Alcantara. Nung panahon ng diktador, pinamahalaan po tayo ng mag-asawa. That was conjugal rule. Yun ang sabi mo. Bakit sinabi ko? That's history. That's a fact. And well, history speaks for itself today, no? Natanggal po yung, without going into personalities, mga kaibigan, tinanggal po natin ang dictatorship because it does not, hindi po yun nababagay sa kultura ng Pilipino. Oh. Okay. And Jojo Binay, who is the vice president today, was one of the most staunch advocates against dictatorship or even conjugal dictatorship. And he was the first appointee, one of the first appointees as mayor of Makati after the dictatorship was toppled. Is that correct, attorney? Yes, okay. That's correct. Pero ngayon sinasabi ni Mr. Binay, kalyado ko. I was also a street parliamentarian. Alam ko na tinutukoy mo yung asawa. Mas maganda pa ang sapatos ko kay Jojo Binay nung araw eh. Pero okay, that is behind the sige. Okay. Pero ngayon sasabihin ni Mr. Binay, kami mga magkakamag-anak, kung maganda naman ang ginagawa namin at hindi naman kami corrupt, wala kayong magagawa kundi kung iboboto kami ng taong bayan. That is the logic now of politicians, no? That is now the logic of politicians. I cannot even understand the logic of these politicians Ayan today. nga. Kaya nga mayroong ang spirit, yung constitution, anti-dynasty. Alright. Kaya pag sinabi ng isang politiko ngayon, basta qualified yung aking mga kamag-anak, pwede man iboto yan. They are violating the spirit of the constitution. Sabi nga po nila, attorney, it's good that we are now discussing this. Wala naman pong batas pa dyan eh. By technicality lang. We cannot operate by the spirit, with the spirit. Yan ang sinasabi nilang katwiran nila. Kaya nga sinusubukan natin na gagawa ng batas. Ayan. Kung ayaw naman nung Congress na gumawa ng batas, tayo na as a people. Meron naman ganun initiative. People's initiative. Kaya lang, may mga medyo mahirap yan. Ano sa tingin ninyo, attorney, ang disadvantage sa taong bayan na tayo pamahalaan ng iisang pamilya? Abay, magiging kaharian itong ating bansa. Ang tawag ko ngayon sa kanila, mahal na hari. Monarchy, oligarchy, monarchy. Then dictatorship. Ako nanonood ako ng mga soap opera sa TV ngayon. Kamahalan. Nagbabaw ka pa ngayon, padre. Oh my goodness. So, mga kaibigan, it's not in the culture of the Filipino to have monarchies or oligarchs in the country. Ang totoo niyan, mga kaibigan, na nagkakamatayan na po ang ating mga kabayan para matanggal po sila sa bondage of exploitation by just one family. Nakakalungkot isipin na itong mga politikong ito, ang katwiran po nila, this is not political dynasty, this is our political destiny. My God, attorney. Okay lang po yun kung halimbawa profession yan. Profession. Kung ito public service, pwede naman halimbawa ako, lahat ng aking mga anak abogado. Okay lang yun. O mga doktor, lahat yan. Walang... That's destiny. That's destiny. Pero meron naman tayong konstitusyon na pinagbabawal yung dynasty na yan at saka yung social justice. Yan ang equitable diffusion. Not only of wealth but of political power. Nakalagay sa konstitusyon yan eh. Diffusion of political power. Attorney, educate us please, no? Kasi
etong political dynasty is a provision of the Constitution without teeth. Walang ipin. Dahil, Apo. sinasabi ko palagi, bakit ba yung members of the Constitutional Commission hindi dinefine doon sa Constitution mismo? Kung linagay na lang doon, the dynasty consists of the following: father, mother, wife, son, tapos na. Wala tayong problema. Kaya, ang masama naman, yung... Yun lang naman ang hindi po na-define. That was left by them to the Congress. That was they were supposed to be men of foresight. Correct. Well, framers yan Yung framers yan they should have wala lalo na binigay yan. Foresight nila para sa sarili nila. For spelling P-O-O-R. For self. P-O-O-R. Foresight. Hindi nga, for self. For self din. For self din. So mga kaibigan, hindi na po siguro, sabi nga sa wikang English, we cannot harp on what is too obvious, no? Na itong mga pangangatwiran ng mga politiko na gusto magkaroon ng political dynasty na nagiging kapakipakinabang sa atin. Hindi po totoo yun. As I've said earlier, for so many years, lumaban po ang Pilipino para matanggal po sa ang tinatawag na unwanted regime of one-man rule. Imagine this, mga kaibigan, in one particular municipality, town, sa Bangged Abra, siguro, attorney, where you come from, doon sa Ilitayo. When? Okay. Abra. Ito na lang Abra. Abra is a province. Yes. Alright. Abra is a province. How many municipalities? Mga towns about 18. Ilan po ang anak ninyo, attorney? Wala naman 12. Tatlo lang. Hindi niyo maisip kagad. Ikaw naman. Tatlo sa una. Tatlo lang. Nag-alanganin pa kayo doon. 4 nga yan. Namatay pa yung isa. Wala na. Alright. Itutuloy ko lamang po. Nagkataon po na si Attorney Alcantara is the provincial governor. Pagkatapos yung kanyang asawa, congresswoman. Yung kapatid ng kanyang asawa, congresswoman din ng isa pang town. And then, yung kanilang mga anak nandun sa board, provincial board. Attorney, have you ever dreamed of having that type of governance in your own province, in your own with your own family? Hindi naman. Wala naman akong dream na ganun. All right. Wala. Why? Mahirap yun At saka, siyempre, di parang kaharian yun ni Alcantara. Kaharian yung kingdom. You have seen examples of this in some provinces in the country. And probably, sa edad ho natin, 29 na ho, attorney. 29 years na ho tayo, no? Times 3. Times 3. Sa edad na ho natin ngayon. Nakita na po natin na namamayani na po itong ganitong uri ng pamamahala sa iba't ibang mga lalawigan. And truth of the matter is, these provinces have never progressed as people aspired and hoped for until today. So, ano po sa tingin ninyo ang masama ho dito? Bakit ho hindi po lumaganap at lumago ang kabuhayan ng mga tao? Ang sinasabi nitong mga politiko na namamahala ngayon, sinarili po ng kanilang mga pamilya ang pamamahala, hindi po umunlad. But if you look at the lifestyle of these leaders of that particular province, makikita po niyo may mga hacienda sa Australia, meron pang mga mamahaling mga Porsche, mga BMWs flying the streets of Metro Manila, and their children are in Harvard and are foreign educated, but the people remain poor. Attorney, hindi po ba experience natin yan? Experience natin yan. As long as there is political dynasty in this country, there will also be poverty in this country. Is this the reason why you are
running against all odds, attorney? One of the reasons to at least see to it that this constitutional provision is finally implemented upang magkaroon tayo naman ng more progressive Philippines. Alright. Mga kaibigan, wag po kayong aalis sapagkat hindi pa po namin pinipinid ang ating usapan tungkol dito with Attorney Alcantara. We will have a special session after this. Yes, and then we will ask attorney to please define for us ano ba yung first degree of consanguinity? Yes. Ano ba yung second degree? Sino pa ba yung... Hindi ko alam eh. Hindi po namin alam masyado. Kasi merong bill ho na i-file sa Kongreso. Na-file sa Kongreso. Marami na hong na-file yan. Ngayon, may bagong bill. Marami nang pinapile. Nakapile lang ho. Nakapile, okay. Nasa file cabinet. Filing cabinet nasa archives po. Nasa archives. So anyway, magpapatuloy po tayo sa mamaya after this sa business agenda. We will look into the into the business part of it at the same time the economic part of it. The economic part of political dynasties, will this affect the economy of the country? Has it affected already? What is the extent of political dynasties in the country today, attorney? I think we will have to discuss this in a 1-hour forum again. Ito po ang business agenda naman, part of the Plenario Publico program. So mga kaibigan, stand by now for the next hour of our public service program dito po sa Sunshine Radio. In the meantime, hindi na ako magpapaalam, pare. Hindi na. Alright, dadali po tayo sa ating pangalawang oras na talakayan tungkol dito sa political dynasties after our break. Si Ben Paipon sa Plenario Publico. Sumainyo ang Plenario Publico. Huling pakinggan bukas ang likanaw ng radio broadcasting. Si Ben Paipon sa isa na namang malayang balitaktakan dito sa Plenario Publico. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong mukhang bibig, ang media network na napapanood at naririnig buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Ito ang DZAR Sunshine Radio, Jess 26 sa pihitan ng inyong mga radyo. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, alas 10 ng umaga. Ang oras hatid sa inyo ng Kasangga Party List. Kasangga mo sa negosyo at serbisyo. DZAR Balita. Baratilyo itinayo sa Congressional Road ng GMA Cavite sa kapahintulutan ni Mayor Ona Virata. May detalye si kapartner Tani Delano. Inireklamo ng mga motorista at mamamayan ng GMA Cavite, partikular na ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Percy Cabuat, ang perwisyong na idudulot ng baratilyo o tiyanggian na inatag sa kahabaan ng Congressional Road ng bayang ito matapos ng ang pahintulutan ni Mayor Ona Virata na itinayo sa ang pagtatayo ng tiyanggian sa mismong major roads ng GMA ng bayan Naturan. Nakapalit lamang ng halagang 22,000 na may kabuuan naman ng 200 na mga tindahan sa kahabaan ng naturang lansangan. Ito ay sa loob ng 2 buwan mananatili ang naturang tiyanggian. Pinapalit nga ng alkalde ng kaunting halaga. Subalit ito ay perwisyo sa mga motorista, partikular na sa mamamayan, kung kaya't inireklamo ng taong bayan. Ayon naman kay Virata, sinasabing mag-usap na lamang sa Office of the Ombudsman sapagkat ito umano ay executive order ng kanyang tanggapan. Tani Bilano nagulat para sa Altibong Radio Judicial Station Radio, kapartner po sa balita at serbisyo. Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLTS nagpahayag na niyanig ng 4.0 o Intensity 3 na lindol ang bayan ng Benguet kaninang ika-9 ng umaga. Wala namang pinsalang naidulot ng lindol at wala rin itong inaasahang aftershock.
Menjola sarado na sa paglusob ng mga magsasaka. May detalye si partner Mike Almonte. Yes, nilagyan na ng padlock at sarado na rin ang malalaking gate nito Menjola at nilagyan na ng mga laso itim ng mga realista na nandito ngayon sa panan ng Menjola kung saan ito yung tuloy-tuloy ang kanilang sinasagawang kiris protesta. Pagbatak from the Freedom from the Coalition, nandito po kami yung nagpo-protesta laban sa IMF. Ngayon po ay ang International Monetary Fund. Nandun po sa loob ngayon ang newly installed na IMF Chief Christine Lagarde